Ayan, amazing morning, mentors. Ayan po. Ito, interviewin po natin yung mga kasama po natin sa negosyo ngayong araw na ito na nakita rin po natin nakaupo dito sa opisina. And right now, ito, kwento nila kung ano yung story po nila regarding sa ating produktong Amazing Pure Organic Barley. Ayan po, mentor. Hi, amazing morning po sa ating lahat. My name is Mentor Dia Paras and my husband. Mentor Idris Catalay. Okay. So, bago kami dito naging distributor, naging user muna kami. Kasi nga, meron din akong health concern, marami, as in marami. Parang pinakyaw ko na, no? Kasi palibasa, na ako, 48 years old na ako. So, marami na akong nararamdaman sa katawan, yung acid reflux ko sobrang taas na. And then, yung pag umaakit ka sa hagdan, no? Hindi pa naman ako ganun kakanda talaga, pero napakasakit na ng tuhod, ng yung banda dun sa may talampakan, talagang hindi makakabang ng maayos. And then hindi rin makatulog sa gabi. Yes, yun ang kadalasan talaga na na nararamdaman ng mga nag-iedad-edad na ng di ba? So yun, hindi makatulog sa gabi, laging matulog ka lang saglit pero magigising ka rin. So tapos din yung yung aking sumasakit din yung tagiliran ko. Opo. Pero never ako nagpa-doktor. Never ako nagpa-doktor kasi takot ako sa doktor. Takot talaga ako. Na-hospital lang ako pag emergency, pag ina-atake ako ng acid reflux ko. Ganun lang. Ganun lang yun. Tapos yun, medyo painumin tayo ng gamot. Tapos hindi pwedeng laging ganun, diba? Opo. Hindi pwedeng laging ganun. Kaya naghanap ako ng sa social media din. Oh. Tapos, diba? Nung una, may nahanap ako ng isang klase ng barley, pero hindi ko na siya tinuloy kasi nga hindi siya natutunaw. So naghanap ulit ako ng naghanap ulit ako ng isa pa. Ang nakita ko si Miss Maritone Fernandez. So siyempre artista si Miss Maritone Fernandez, hindi naman niya i-introduce yung barley kung alam naman niya talaga na hindi legit, diba? So naghanap ako ngayon ng distributor, then nag-order ako ng isang box. Pagkainom ko doon sa isang box na yun, ang una-unang naramdaman ko doon yung nawala, yung bumaba paunti-unti yung acid reflux ko. Yun, tapos hanggang sa yun, tinuloy-tuloy ko na. Tapos in-introduce ko rin kay husband yun. Kasi si husband, hindi rin siya yung nakakatulog talaga. Sobrang hirap ng sitwasyon niya kasi meron siyang mayroon siyang prostate cancer, and then meron siyang mataas ang kanyang blood sugar, high blood, bad cholesterol, lahat masakit sa kanya. Sobrang nakaka-stress kasi alam mo yon na kasarapan ng tulog mo tapos gigisingin ka, hilutin mo yung ganito ko, hilutin mo yung ganyan ko kasi ang daming masakit sa kanya. Magmula dito hanggang talaga. Then yung sinabi ko sa kanya, itry mo yung barley kasi napakaganda ng barley. Ininom niya, ayun, sa awa ng God talaga. Ngayon distributor na siya. Ayun po. Ano naman pong feeling, sir? Kasi, mentor, kasi diba, did you have any hesitation po using the product? Wala naman. Basta tinake nyo po. So, kumusta po yung first few days nyo po after using the product? So, nung hindi pa ako member po sa Amazing, nasa Mindanao. Ito siya, nag-member siya pero hindi ko alam. Nagpaalam lang siya sa akin na meron daw siya papasyokan sa parang trabaho o kaya business. Sabi ko sa kanya, ano ba yun? Siguraduhin mo lang. Kasi magbibita ko ng pera Opo. 16,800, di ba? Pera lang yun. Hindi naman basta-basta pinupulot yung pera. Opo. Kasi marami siyang sinalian na mga pang business. Sabi ko, alamin mo muna bago ka pumasok yan. So, nandun tayo, nung nag-member na siya, nasa Mindanao pa ako, malala na yung sakit ko, hanggang sa umiyak siya para makauwi ako dito sa Maynila. Hindi ako basta-basta makauwi kasi hindi ako pinapayagan nagagamot sa akin, gumagamot sa akin, hindi daw ako pwedeng tumawag dito sa lahat. Kasi pag malala yung sakit, hindi nila pinapatawag yung sakit. Opo. So, sa awa naman ng God, nung medyo
maging bumaba na yung sakit ko, naramdaman ko, na kaya kong magbiyahe, nagpaalam ako doon sa nagpagamot sa akin na baka naman pwede na ako magpapawid. Sabi niya, ano, yung pakiramdaman mo, kung kaya mo, bibigyan na lang kita ng ganun. Alam mo na yung mga gamot. Sabi ko, sige. So, doon pa lang, sobrang laki na nagastos ko doon. Yung mga alahas ko, ako. If you don't mind po, Mentor, anong stage na po yung cancer po ninyo? Ano lang yan, wala naman siyang stage. Wala pa? Oo, hindi pa naman. Prostate, ano lang, prostate cancer lang siya, pero wala pa siyang stage. Pero marami po kasi kayong nararamdamang iba na physically. Sobra po. Unang-una po nararamdaman ko doon, nung malala na yung nararamdaman ko, nangingitim na yung katawan ko. Ganun pala yun. Hanggang sa wala po akong matulog, hindi ako mga ilang oras. Ang pinakamataas na tulog ko lang. Pakinggan mo yung pangalan mo. Oras, 2 oras. Oo. Tungkol sa buong gabi. Kasi masakit po yung ano nyo. Oo, tsaka isa pa doon sa naramdaman ko yung gigising ka, makakaramdam ka ng antok, hindi ka makakatulog kasi naramdaman mo na ihi ka. Oo. Isipin mo yung buong gabi, minsan nakahiyaw ng mga 25 Pihi. na ihi, pieces. In the night lang po. All night. ano? Dahil sa diabetes at saka dun sa prostate. So hindi ka, ibig sabihin nun, hindi ka makakatulog. Opo, syempre. Oo. Pero sa naman ng ganun, ano na, nakabalik lang dito sa Manila. Ito, pinakilala sa akin ito ng asawa ko yung itong barley, inumin mo ito. Pero hindi pa ako masyadong naniniwala. Hanggang sa uminom na ako, nag-try ako, inabot ng 1 linggo, wala pa akong naramdaman. Sabi ko, parang wala akong naramdaman sa sinasabi mo. 1 linggo, mayroon kang mararamdaman na pagbabago sa katawan. So, inabot ng 2 linggo ang pag-inom. So, unang-unang naramdaman ko doon, nawala na yung bigat ng katawan. Yung unang-unang ko naramdaman na nakita ko sa barley yung talagang sa tagal ng panahon na naramdaman ko yung sa ngayon lang ko naramdaman doon na nawala yung sakit ng katawan ko. Hanggang sa patuloy-tuloy na yung mga ano ko, yung mga maintenance ko, Na tinigilan ko yung mga, siyempre lahat niyan may maintenance tayo. Opo. Oo. Sabi ng doktor, hindi natin pwedeng ano yun, pabayaan yung maintenance. Hanggang sa nung matagal na, inabot ng ilang linggo na akong minom, parang sabi ko, tigilan ko na lang yung maintenance ko. Ito na lang ba? Dito na lang ako magpursige sa barley. So how is it po, nung tinanggal nyo, ilang weeks bago nyo po tinanggal yung maintenance nyo from the doctor? Mga 1 buwan. And then how is it po after removing those maintenance? Ano pong pakiramdam po ninyo? So hanggang mula noon, hanggang ngayon, wala na rin akong masyadong naramdaman. Hanggang sa tumagaan na yung mga pakiramdam ko. Pero hindi naman talagang perfecto na hindi ako makakagising sa gabi. Ganun pa rin kasi yung pag-iwi ko, hindi pa masyadong natatapos. Oo. Pero po, yung nagpa-check up na po kayo after that. Opo. Kumusta naman po yung sabi ng doktor po? Nung huling pag-check up ko, ang naidagdag ko sa sabi ng doktor yung dugo ko may infection. Yun ang pinapanalangin ko pa dyan. Sana po wala na. Pero wala na po yung iba? Wala na. Oo. Ano lang, bali January ulit siya magpapalaboratory para ma-check namin kung nag-okay na. Kasi hindi na siya umiinom ng mga ano niya, mga maintenance Opo. niya. Kaya kailangan lang talaga tuloy-tuloy. Kasi one time na experience niya na hindi uminom, bumalik yung ano niya, yung high blood niya, bumalik. Kasi nga direksyon, na-busy siya. Kasi po parang medyo maano na po yung mga kumbaga hindi na rin po maayos yung pakiramdam niya kasi medyo ano rin po yung sakit na meron na po Kasi siya. parang saan Ilang months na po kayo nagtitake?
8 months, 9 months. Oh. Oo. Matagal na. Kaya talagang malaking tulong. Pag ano niya, pag-take ng Isa pa po kung question ko dito. Kasi po madalas sinasabi nila, mahal. So sa tingin po ninyo, since ganun yung stage po na meron po kayong sakit na ganun before, alin po yung mas nakatipid po kayo? Siyempre, mas nakatipid na yung pag-member namin sa party. Oo. Kasi Oo. yung napapacheck up kami sa kanya, ano lang, isang linggo inabot 20,000. 20,000, isang linggo lang yun. Yes, kasi sa laboratory pa lang. Grabe po, no? Medicine. So sa ngayon po, sa tingin po ninyo, magkano yung natitipid nyo since hindi na po siya laging nagpapacheck up? Hindi na talaga. Hindi na. Kasi barley lang talaga yung iniinom niya ngayon. Bali, kasi syempre, di ba, 8 months na rin siyang umiinom ng barley. So, isang beses na lang sa isang araw. Sa isang sachet, isang beses sa isang araw lang. Talaga po? Dati, 3 times a day, ginagawa ko sa kanya nung umpisa pa lang. Opo. Tapos naging 2 times a day. Tapos ngayon, isang sachet na lang sa isang araw. And then, painumin ko lang siya ng 2 sachet. Pag halimbawang hindi siya makatulog sa gabi. Oo. Yun, pinapainom ko siya ng 2 sachet. Pagka ilang minuto lang, kakatulog na siya ulit. Ayun. Parang mentor, nakita ko kanina, meron po kayong hawak-hawak na cheque. Ilan po? Ilan po yan? Ilang 1 week income, 22,000 pay natin kasi pwede po pay natin. Grabe. 22,420. Wow, grabe naman po yan. Ayan yung ating- 22,000 na buwan week, di ba? Ang dami nyo nilang nitipid. Ayun. Ano po yung ma-advise niyo po, mentors, dun sa mga katulad po ninyo na may mga different kind of diseases and sickness na ma-advise niyo po sa kanila para sa ating produkto? Sa akin po, ang gusto ko pong i-share sa mga kababayan natin, na lalo na yung mga may nararamdaman po, ay uminom lang po kayo ng barley para po yung mga nararamdaman nyo. Bukod sa nararamdaman nyo, hindi kayo gusto mali, dito sa organic barley para po kumita kayo. So, kung yung tatanong po ninyo ay sobrang napakaganda po, bukod doon sa ating mga kalusugan, karamdaman, nawawala, kumikita pa kayo. Ayun, thank you so much po mga mentors. Grabe. God bless you both po. Ayan. So, thank you po. God bless you. Thank you, Thank you.